Darating ang araw na ang mapagmataas na ginang ng isang tanyag na pamilya ay luluhod sa malamig na marmol upang magmakaawa para sa kanyang naluluging imperyo. Ang mapagkunwaring kapatid na nagnakaw ng isang buong pagkatao ay mauubusan ng mga peking luhang maibebenta sa publiko upang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Nakatayo lamang siya sa kanilang harapan, hawak ang isang simpleng piraso ng papel na magdidikta ng kanilang tuluyang katapusan. Ngunit bago mangyari ang matamis na pagbagsak na iyon, isang hindi maipaliwanag na genetic code sa loob ng isang ninakaw na medical file ang kailangang unang mabunyag. Nabasag ang katahimikan ng kanyang isipan nang pumailan lang ang isang tinig na matalas at puno ng pang-aalipusta. Pirmahan mo na ang pag-amin na ito na niloko mo kami, Fabiola, na ginamit mo ang isang peking DNA para makapasok ang anak mo sa pamilya namin. Kapag hindi mo idinikit ang pangalan mo sa papel na yan, ngayon din ipapahinto ko ang pagbibigay ng libreng gamot sa butas na puso ng anak mong bastarda at mamamatay siyang walang ama at walang ospital na tatanggap sa inyo sa buong bansa. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Doña Eulalia Villacorta, ang ina ng lalaking nakatayo lamang sa kanyang gilid na walang ginagawa kundi umiwas ng tingin. Nasa loob sila ng VIP Lounge ng Manila Hotel, ilang hakbang lamang mula sa Engrandeng Bulwagan, kung saan ipinagdiriwang ang ika-50 anibersaryo ng Villacorta Medical Group. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat amoy mamahaling pabango na pilit itinatago ang nabulok na budhi ng mga taong naroroon. Lumapit ang kanyang kapatid sa ina, na si Aurelia mahigpit na nakahawak sa braso ni Leandro, habang may panginginig sa boses at pamamasa sa mga mata. Isang perpektong pag-arte ng isang biktima. Intindihin mo na lang sana ang posisyon namin, Fabiola. Ginagawa lang namin ito ni Mommy para protektahan si Tomas at ang asawa ko mula sa kasakiman mo. Kung hindi ka sana nag-imbento ng kwento at hindi mo ipinilit na anak ni Leandro ang bata, hindi mangyayari sa anak mo ito. Maawa ka naman sa pamilya namin, huwag mo na kaming guluhin. Just sign the paper and leave us in peace, please. Bago pa man makasagot si Fabiola, bumukas ang pinto ng lounge. Isang humahangos na event organizer ang lumapit sa kanya, punong-puno ng tensyon ng mukha at hindi napapansin ang mabigat na hidwaan sa loob ng kwarto. Ma'am Fabiola, humihingi po ako ng paumanhin sa abala pero 5 minuto na lang po bago ang press conference para sa inyong data privacy program sa 4 na ospital. Hinihintay na po kayo ng mga punong doktor at ng buong media sa labas. 5 minuto. Mayroon na lamang siyang 5 minuto bago ipangalandakan ni Doña Eulalia sa buong bansa ang peking resulta ng DNA na nagpapakitang walang kinalaman ng kanyang anak na si Mirasol kay Leandro. 5 minuto bago tuluyang putulin ng matanda ang access ng kanyang anak sa nag-iisang pasilidad na kayang magbigay ng lunas sa komplikadong sakit nito sa puso kinabukasan. Ang presyon ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan, pilit siyang inilulubog sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Pinakatitigan ni Fabiola ang lalaking inakala niyang magiging kakampi niya. Si Leandro ang tagapagmana, ang lalaking nakilala niya sa gitna ng isang bagyo 11 taon na ang nakalilipas. Nagpakawala lamang ito ng isang malalim na pagbuntong hininga bago nagsalita. Firmahan mo na lang, Fabiola, para matapos na ang iskandalong ito. Wala rin namang mangyayari kung ipaglalaban mo pa ang kasinungalingan. I'm doing this for everyone's peace of mind, lalo na para sa bata. Kapag pumirma ka, sisiguraduhin kong tuloy ang operasyon niya bukas. Hindi pumatak ang kahit isang luha mula sa mga mata ni Fabiola. Ang sakit ng pagtataksil na tila pumupunit sa kanyang dibdib ay mabilis niyang itinago sa ilalim ng isang nagyayelong pagpipigil. Wala siyang panahong magmakaawa. Wala siyang panahong magpaliwanag sa mga taong bulag sa sarili nilang kasakiman. Humarap siya sa organizer na naghihintay at nagbigay ng isang mahinahon, ngunit seryosong ngiti. Pakisabi sa media, magsisimula tayo sa tamang oras. Nang makalabas ang organizer at sumara muli ang pinto, ibinaling niya ang kanyang matalim na paningin sa 3 taong nasa kanyang harapan. Kinuha niya ang gintong ballpen mula sa mesa. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Doña Eulalia, pagkatapos ay kay Aurelia, at huli ay kay Leandro.
Ang pamilyang kailangang bumili ng respeto, gamit ang buhay ng isang inosenteng bata, ay walang dangal na maipagmamalaki. Mahina ngunit mariing turan ni Fabiola ang kanyang boses, ay tila yelo na dumampi sa kanilang mga balat. Sana ay mabusog kayo sa kasinungalingang pinoprotektahan ninyo. Mabilis niyang iginuhit ang kanyang pangalan sa ibabaw ng dokumento. Ang gaspang ng ballpen sa papel ang tanging nag-ingay sa loob ng silid. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Eulalia habang si Aurelia ay naglabas ng isang pilit na buntong hininga ng pasasalamat. Akala nila ay nanalo sila. Akala nila ay tuluyan na nilang napaluhod ang isang hamak na ina. Ngunit hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Fabiola bago pa man siya pumasok sa silid na iyon. Habang nagbubuni ang mga Villacorta sa kapirasong papel na naglalaman ng kanyang sapilitang pag-amin formal na inayos ni Fabiola, ang kwelyo ng kanyang kasuotan. Lihim niyang kinapa ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang blazer. Walang emosyon niyang ipinadala ang isang naka-schedule na mensahe patungo sa sistema ng kanyang pinagkakatiwalaang teknisyan sa labas ng bansa. Ang utos ay malinaw at walang pagbawi. I-lock ang buong genetic database ng 4 na pangunahing ospital, i-delete ang lahat ng compliance certificates na pumoprotekta sa mga pamumuhunan ng kumpanya at ilipat ang kontrol ng mga sensitibong pasyente sa isang naka-encrypt na server na siya lamang ang may hawak ng password. Ibinalik niya ang kanyang kamay sa kanyang gilid at tinalikuran ang mga taong nagtapon sa kanya sa impyerno. Hindi na siya lumingon pa. Hayaan silang magdiwang ngayon gabi. Bukas paggising ng mga Villacorta, hindi lamang ang kasikatan nila ang guguho. Matutuklasan nilang ang buong imperyo ng medisina na ipinagmamalaki nila ay nakagapos na sa mga kamay ng babaeng pilit nilang tinapakan, naghihintay na lamang na tuluyang sakalin. Tila umalingaw-ngaw ang kaluskos ng pluma sa papel na unti-unting napalitan ng malakas na dagundong ng kulog. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa salamin ng kanyang opisina, tila bumalik ang gunita ni Fabiola 11 taon na ang nakalilipas sa gitna ng isang marahas na bagyo sa Cebu. Malamig at nakakatakot ang gabing iyon, ngunit may nag-iisang init na naging kanlungan niya. Katatapos lamang niyang ibuhos ang kanyang mga luha dahil sa pagkawala ng kanyang ina, habang ang lalaking nagpakilala lamang bilang Leo ay balisa at puno ng pasanin dahil sa malubhang sakit ng ama. Sa loob ng madilim na kwarto ng isang murang hotel, malapit sa pantalan nagkasundo ang 2 pusong sugatan. Walang pangangailangan para sa mabibigat na salita. Tanging isang mahigpit na yakap ang paglapat ng kanilang mga noo at ang tahimik na pag-ibig sa pagitan ng magkalapit na paghinga ang nagbigay sa kanila ng lakas. Nakatulog siyang payapa habang nakasandal sa balikat nito. Nang mag-umaga, kinailangan ng lalaking umalis ng madalian upang pamunuan ang isang rescue operation sa kasagsagan ng baha. Iniwan nito ang isang liham ng pangako at isang pares ng gintong cufflink na may ukit ng isang pamilyar na sagisag. Ngunit bago pa man maimulat ni Fabiola ang kanyang mga mata, upang basahin ang mensahe, dumating ang kanyang kapatid na si Aurelia. Buntis, desperada at tumatakas sa isang eskandalosong relasyon na tiyak na sisira sa kanyang pangalan. Habang mahimbing pang natutulog si Fabiola dulot ng matinding pagod, nakita ni Aurelia ang liham at ang mga alahas na nakapatong sa mesa. Sa isang iglap ng kasakiman, ninakaw ng kapatid ang sulat at ang isa sa mga cufflink upang tahiin ang pinakamalaking kasinungalingang magbibigay sa kanya ng trono sa mga Villacorta. Ninakaw nito ang mismong kwento ng gabing iyon. Isang matalim na kidlat ang pumunit sa kalangitan ng Maynila, marahas na inibalik ang diwa ni Fabiola sa kasalukuyan. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina bilang external auditor ng Villacorta Medical Group. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang magaspang na gilid ng natirang kalahati ng cufflink, ang kaisa-isang alahas na naiwan sa ilalim ng kanyang unan na hindi napansin ng kanyang kapatid. Sa kabila ng malamig na salamin, naramdaman niya ang init ng matandang pangako, ngunit mabilis niya itong ibinaon sa kaibuturan ng kanyang isipan. Walang pagkatok na naganap nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Aurelia suot ang isang mamahaling puting kasuotan na tila sinadya upang pagtakpan ang dumi ng kanyang budhi. Nakataas ang kilay nito, pilit na ipinapakita ang kapangyarihang ipinahiram lamang sa kanya ng isang ninakaw na apelido. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Fabiola, nakapasok ka na dito sa kumpanya
Dahil sa batas na ipinagmamalaki mo pero hanggang kailan mo ba kami guguluhin? Puno ng pagkaawa sa sarili ang tono ni Aurelia, ang mga mata nito ay nagpapanggap na pagod sa isang sitwasyong siya mismo ang lumikha. We already gave you what you wanted. Pumirma ka na sa pag-amin kaya dapat magpasalamat ka na lang na pumayag pa si mommy na bayaran ang gamot ng anak mo. Huwag mo nang ipagpilitan na malinis ka dahil alam nating pareho na si Tomas ang tunay na tagapagmana. You are so selfish, ginagamit mo pa ang butas na puso ng bastarda mo para makakuha ng atensyon mula sa asawa ko. Bakit hindi ka na lang mag-move on at hayaan kaming mabuhay ng tahimik? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Fabiola. Ibinalik niya ang kalahating cufflink sa loob ng bulsa ng kanyang blazer, iniwan ang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa, habang kalmadong pinapanood ang pag-arte ng kapatid. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakatayong harang ng yelo. Ang nakakatawa sa mga magnanakaw Aurelia ay ang bilis nilang makumbinsi ang sarili nila na kanila ang mga bagay na kinuha lang nila ng palihim. Sagot ni Fabiola, ang boses ay mababa, ngunit may talim na pumupunit sa kumpiyansa ng kaharap. Nagmamakaawa ka ng katahimikan habang nakatuntong ka sa buhay na hindi sa iyo. Ingatan mo ang mga hakbang mo. Masyadong manipis ang yelong sinasayawan mo. At wala akong planong saluhin ka kapag nabasag ito. Namilog ang mga mata ni Aurelia, umiling ng bahagya habang pilit na kinakagat ang ibabang labi upang pigilan ang pamumutla ng kanyang mukha. You're delusional. Kahit anong sabihin mo, ako ang pinili ni Leandro. Ako ang asawa. Bago pa man makasagot si Fabiola, padabog na tumalikod si Aurelia at mabilis na lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang matataas na takong ay tila mga hakbang ng isang taong tumatakas mula sa sarili nitong multo. Eksaktong pagkasara ng pinto, umilaw ng kulay pula ang screen ng laptop ni Fabiola na nakapatong sa mesa. Isang serya ng mga security alert ang mabilis na nag-flash sa kanyang monitor. Bilang tagahawak ng pinakamataas na data clearance na palihim niyang nakuha, nakita niya ang isang administratibong utos mula sa itaas. Mayroong gumagamit ng executive password upang pasukin ang pediatric database ng ospital. Unti-unting nagbago ang pangalan sa screen. Mula sa file ni Mirasol Serrano, nag-umpisang mabura ang mga record ng operasyon, ang reseta ng mga gamot, at maging ang mismong pagkakakilanlan ng bata bilang pasyente ng Villacorta. May isang taong hindi na kontento sa peking DNA result. Pilit nilang binubura ang buong pag-iral ni Mirasol sa sistema upang tuluyan itong mapagkaitan ng Lunas bago pa man sumikat ang araw. Naglalakad ako sa makinis at malamig na pasilyo ng Villacorta Medical Group, bit-bit ang isang manipis na folder na magsisilbing unang asero sa paggiba ko sa kanilang imperyo. Bago pa man ako makarating sa opisina ng tagapagmana ng kumpanya, sumalubong na sa aking pandinig ang pamilyar na tinig na basag, sinasadyang panginginigin upang makakuha ng awa. Nakaawang ang pinto ng opisina ni Leandro. Leo, you have to do something. Sumisinghot si Aurelia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng asawa habang patuloy na naghuhulog ng mga artificial na luha. Fabiola threatened me kanina. Gusto niyang sirain ang pamilya natin dahil hindi siya makamove on. Ginagamit niya ang posisyon niya para gipitin tayo. Naawa ako kay Tomas, tinatanong niya kung bakit gusto tayong saktan ng tita Fabiola niya. I'm so scared for our son, Leo. Please, paalisin mo na siya. Naramdaman ko ang lamig ng doorknob nang marahas kong itulak ang pinto. Pumasok ako na tila isang anino na hindi nag-imbita ng sarili, pinapanood silang magulat sa aking presensya. Wala akong panahong bumasag ng mga pamilyang peke mula sa umpisa. Malamig kong pahayag, ang aking mga mata ay nakapako sa mukha ng aking kapatid. Napasinghap si Aurelia at mabilis na nagtago sa likod ni Leandro, nagpapanggap na isang marupok na biktima sa harap ng isang halimaw. Tinitigan ako ni Leandro, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan at awa na hindi ko kailanman ibibigay sa kanya. Fabiola, we can settle this outside the company. Seryosong sabi ni Leandro, pilit pinapanatili ang manipis na awtoridad sa kanyang boses. Huwag mo nang idamay ang negosyo sa personal nating issue. I am not here for a settlement, Mr. CEO. Nandito ako para sa trabaho ko. Ibinagsak ko ang folder sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Inatasan ako ng korte bilang external auditor ng mga provincial hospitals nyo matapos matuklasan ang mga irregularidad sa inyong database.
Legal ito at hindi niyo pwedeng bawiin kahit pa ipaiyak ng asawa mo ang lahat ng luha sa katawan niya. Walang nagawa si Leandro kundi titigan ang dokumento. Tinalikuran ko sila at dumiretso sa pribadong elevator patungo sa boardroom kung saan naghihintay ang pinakamataas na lupon ng kumpanya. Bago pa man tuluyang maglapat ang mga bakal na pinto ng elevator, isang kamay ang pumigil dito. Pumasok si Leandro. Kaming dalawa lamang ang nasa loob ng masikip na espasyo. Ang amoy ng kanyang pabango ay mabilis na nagpabalik ng isang pamilyar na alaala ng ulan at malamig na hangin ng Cebu, ngunit mabilis ko itong pinatay sa aking isipan. Bakit mo ginagawa ito? Ano ba talaga ang gusto mo? Mahinang tanong niya, ang boses ay puno ng kaba at hindi maipaliwanag na pangungulila. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin sa nagbabagong numero ng mga palapag. Gusto ko ng katarungan. Isang salita na hindi kilala ng pamilya mo. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang nag-aapoy na paningin ni Doña Eulalia sa loob ng boardroom. Umalingaungaw ang kanyang matinis at mayabang na boses sa buong silid, pilit ipinaparamdam ang kanyang kapangyarihan sa mga miyembro ng board na tahimik na nakamasid. How dare you enter my building, idedemanda kita ng trespassing at corporate espionage. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo, babae ka? Isa ka lang hamak na. Hindi ako kumurap. Hindi rin ako umatras. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, isang malamig na tingin na sapat upang ibaba ang kanyang buong pagkatao. Idemanda niyo po ako, Doña Eulalia. Nakahanda ang mga abogado ko. Kalmado kong sagot sabay lapag ng isang manipis na manipesto sa gitna ng mahabang mesa. Ngunit bago niyo gawin iyan, pakipaliwanag muna sa board kung bakit ang pondo ng pediatric ward ay direktang napupunta sa offshore account ng inyong Chief Financial Officer sa loob ng 3 taon. Namutla ang lalaking CFO na nakaupo sa gilid ng matanda. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Eulalia, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang ngunit walang salitang lumabas. Sa isang iglap, pinatunayan ko sa lahat kung sino ang may hawak ng tunay na kapangyarihan sa silid na iyon. Ang matandang ginang na laging nagdidikta ng kapalaran ng iba ay natigilan, walang lakas na ipagtanggol ang sarili sa harap ng hindi maitatangging ebidensya. Sa kalagitnaan ng namumuong tensyon, napansin ko ang matandang driver ni Doña Eulalia na nakatayo malapit sa pinto. Umiwas siya ng tingin nang magtama ang aming mga mata. May kung anong kaba sa kanyang reaksyon, tila ba nakilala niya ako bilang babaeng pinuntahan ng kanyang pasahero sa kasagsagan ng bagyo 11 taon na ang nakalilipas. Bakit siya natatakot sa akin? Ano ang alam ng matandang ito sa ninakaw na gabi? Nang matapos ang pulong at bumalik ako sa opisina ni Leandro upang kunin ang aking opisyal na ID, isang kargador ang pumasok, bitbit ang isang itim na sobre na may selyo ng wax. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa ng CEO. Binuksan ito ni Leandro habang inaayos ko ang aking mga gamit. Isang simpleng puting papel ang lumabas mula sa itim na sobre. Nang mabasa niya ang nakasulat, nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga daliri. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha at ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat na tila nilulukob ng isang malagim na katotohanan. Kahit mula sa aking kinatatayuan, malinaw kong nabasa ang malalaking letra na nakalimbag sa papel na tuluyang nagpabagsak sa pundasyon ng kanyang pagkalalaki. Ang anak mo ay hindi sayo. Tuluyan siyang napako sa kanyang kinatatayuan, nakatitig sa kawalan habang ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng elevator sa labas ay naghudyat ng simula ng kanyang matagal na kalbaryo. Sa loob ng silid-aralan ng International Academy, isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa bawat sulok. Ang mga estudyanteng nakasuot ng malinis na uniforme ay nagkukumpulan ng kanilang mga mata ay nakapako sa direksyon ni Mirasol. Sa kanyang maliit na lamesa, abala ang bata sa pag-aayos ng mga kable ng isang sirang prototype ng robot. Tila walang naririnig na mga mapanirang salita tungkol sa kanyang pagkatao. Hindi raw siya tunay na Villacorta. Bulong ng isa sa kanyang mga kaklase, ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng lahat. Sabi ng nanay ko, ginamit lang daw ng nanay niya ang CEO para makakuha ng pera. Kaya raw siya nandito sa school dahil sa scholarship na galing sa awa ng kumpanya. Hindi na tinag si Mirasol. Tiningnan niya ang bata ng diretso sa mga mata, ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng galit kundi isang matalinong pagpuna
na tila galing sa isang matanda. Kung ang basehan ng halaga mo ay kung anong apelido ang dala mo, siguro nga ay napakahirap maging ikaw. Ako natuto akong mag-ayos ng mga makina na sira. Ikaw natuto ka bang mag-ayos ng sirang pag-uugali mo? Natahimik ang buong klase. Ang katalinuhan ni Mirasol, ang pinakamabigat na sandata na hindi kayang tapatan ng mga batang lumaki sa paninirang puri. Nang mag-break time, nagtungo si Mirasol sa robotics club sa likod ng eskwelahan. Doon niya natagpuan si Tomas, ang batang tagapagmana na laging nakakulong sa ilalim ng mabigat na ekspektasyon ng kanyang ina na si Aurelia. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa playground, ang dalawa ay abala sa pagsasama ng mga piyesa ng bakal. Sa loob ng silid na iyon, walang Villacorta o Serrano. Mayroon lamang dalawang isipang nagtatagpo sa agham. Kaya ba nitong lumipad? Tanong ni Tomas, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa kanilang gawa. Hindi pa't sagot ni Mirasol habang hinihigpitan ng isang tornilyo. Pero kung aayusin natin ang sensor ng balance nito, mas magiging stable siya. Tulad ng tao, kailangan lang ng tamang balanse para hindi mahulog. Hindi nila alam na sa labas ng eskwelahan, isang vlogger na si Aling Puring ang abala sa pag-record ng video. Ipinakita ni Puring ang mga litrato ni Mirasol na sumasakay sa mamahaling sasakyan ni Leandro Binuo, ang isang kwentong puno ng mali siya para sa kanyang libu-libong taga-subaybay sa internet. Sa bawat click at bawat share, isang pamilya ang muling sinisira ng kasinungalingan. Ngunit bago pa man mag-viral ang video, isang legal na dokumento ang dumating sa tahanan ni Aling Puring. Sa loob ng 10 minuto, matapos itong matanggap burado ang lahat ng content, at ang vlogger ay nakatanggap ng babala mula sa mga abogado ni Fabiola. Hindi nakipagdebate si Fabiola. Direkta siyang naghain ng demanda para sa cyber libel at paglabag sa karapatan ng isang menor de edad. Ang bawat sentimo na kikitain ni Puring mula sa kanyang channel ay magiging bahagi ng danyos na babayaran niya sa korte. Sa loob ng eskwelahan, hindi malaman ni Mirasol ang gulo sa labas. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng robot hanggang sa biglang tumigil ang kanyang mga kamay. Isang matinding panginginig ang dumapo sa kanyang mga daliri. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis, tila may isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanyang dibdib. Mirasol tawag ni Tomas, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ayos ka lang ba? Hindi nakasagot ang bata. Tila nawalan ng bigat ang kanyang katawan. Unti-unti ang kanyang mga mata ay dumilim at ang kanyang pangangatawan ay bumagsak sa malamig na sahig ng silid. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang babala na hindi lamang ang kumpanya ang nasa panganib, ang mismong buhay na pinakamahalaga sa lahat. Ang nagsisimula ng humina unti-unti sa gitna ng digmaang hindi niya kailanman hiniling. Sa opisina ni Fabiola, ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Isang tawag mula sa klinika ng eskwelahan ang naghudyat ng isang katotohanang mas matindi pa sa anumang kaso ng korupsyon. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, ang kanyang mga kamay ay agad na kinuha ang kanyang susi ng sasakyan habang ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Sa loob ng emergency room ng St. Jude Hospital, ang bawat segundo ay tila isang malaking pader na pilit binabaklas ni Fabiola upang makarating sa kanyang anak. Ang ilaw sa kisame ay maputla at nakakasilaw, sumasabay sa pintig ng kanyang puso na tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Hindi siya tumakbo. Ang bawat hakbang niya ay kontrolado, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyong hindi matitinag ng sinuman. Nang makita niya si Mirasol na nakahiga sa gitna ng maraming makinarya, ang bawat paghinga ng bata ay tila isang laban para sa kanyang buhay. Sa paanan ng kama nakatayo ang isang doktor na matagal na nilang kakilala. Fabiola, it's Brugada syndrome. Mahinang pahayag ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang rare genetic heart condition. Ito ay madalas na nakikita sa mga pamilyang may history ng arrhythmia. Hindi ito basta-basta nagpapakita, ngunit ang stress at physical exertion ay nagtitrigger nito. Tumigil ang mundo ni Fabiola. Ang pangalang Villacorta ay hindi lamang isang apelido. Ito ay isang marka sa kasaysayan ng medisina na kilala sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit sa puso. Ang ama ni Leandro, maging si Leandro mismo, ay sumasailalim sa regular na screening dahil sa mismong kondisyong ito. Ang katotohanang ang kanyang anak ay mayroon nito ay hindi na lamang isang pagkakataon.
Ito ay isang malinaw na pag-amin mula sa DNA ng bata. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Leandro, ang kanyang mukha ay halatang galing sa mabilis na pagmamaneho. Hingal na hingal siya, ang kanyang tingin ay diretso sa maliit na batang walang malay sa kama. Sa sandaling makita niya ang mukha ni Mirasol, tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng mga pagdududa, ang lahat ng mga sinabi ni Aurelia na peke ang lahat ay biglang naglaho. Nakita niya sa bata ang anino ng kanyang sariling ama. Fabiola't mahinang tawag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at pagkagulat. Hayaan mong tumawag ako ng specialist mula sa ibang bansa. Ako ang magbabayad ng lahat. I can help her. Humarap si Fabiola sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot o pagkaawa. Ang mga ito ay mga talim na handang humiwa sa sinumang magtatangkang humadlang sa kanya. Wala kang karapatang tumulong sa batang itinanggi mo at ng pamilya mo, malamig na sagot ni Fabiola. Ang boses niya ay walang panginginig, bagaman ang kanyang puso ay nagdurugo. Ang tulong mo ay isang insulto sa bawat araw na kinailangan namin ng suporta, pero wala kayong pakialam. Hindi namin kailangan ng perang Villacorta para mabuhay si Mirasol. Ang kailangan namin ay hustisya, at ang katarungang iyon ay hindi nabibili ng kahit anong dami ng dolyar. Nasa gilid si Aurelia na sumunod pala kay Leandro. Nang marinig niya ang tungkol sa Brugada Syndrome, biglang namutla ang kanyang mukha. Alam niya ang sakit na iyon, at alam niyang wala si Tomas nito. Mirasol is just lucky, Leo. Mabilis na sabat ni Aurelia, ang kanyang boses ay halatang pilit na nagpapakatatag. It's a common condition, hindi ibig sabihin yan ay anak mo siya. Fabiola is just using this to manipulate you again. Leo, alalahanin mo ang sinabi ng mga doktor kay Tomas dati. Tumahimik ka, Aurelia. Pagputol ni Leandro ang kanyang boses ay isang malalim na ungol ng isang lalaking unti-unti nang nagigising sa isang matagal na panaginip. Humarap siya sa asawa, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa kundi ng katotohanan. Sabi mo kay Tomas, meron din siyang ganitong kondisyon. Noong bata pa siya kaya bawal siyang mapagod. Pero ngayon biglang naging common na lang ito. Bakit ang mga medical records ni Tomas ay laging inililipat sa ibang ospital tuwing oras na ng screening? Nataranta si Aurelia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maglaro sa kanyang kwintas, isang senyales ng matinding pagkabalisa. I just wanted to protect him. Alam mo namang masyadong marami ang nakabantay sa atin, baka gamitin iyon ng mga kaaway natin sa kumpanya. Hindi na siya pinakinggan ni Leandro. Muli niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Mirasol, ang bata na unti-unting dumidilat ang mga mata. Ang bata na may parehong hugis ng ilong sa kanya. Ang bata na ang bawat paghinga ay tila isang salamin ng kanyang sariling buhay. Doctor, tawag ni Leandro sa doktor na nasa loob pa rin ng kwarto. Is there a way to verify the condition quickly kung kailangan ng bone marrow transplant o anumang match? Willing akong magpatest ngayon din. Bago pa man makasagot ang doktor, isang matigas na tinig ang namagitan. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa akin, Leandro. Wika ni Fabiola habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Dahil ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng iyong pag-aproba. Ang kailangan ko lang ay hayaan mo kaming mapag-isa. Ang presensya niyo rito ay dagdag na stress lamang sa aking anak at iyan ang huling bagay na kailangan namin. Nag-aalangan si Leandro, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere, gustong hawakan si Fabiola, ngunit natatakot sa talim ng kanyang titig. Lumabas siya ng kwarto, ang bawat hakbang ay tila isang pasan, na bigat ng isang lalaking na pagtatantong. Ang lahat ng kanyang pinagkatiwalaan ay isang malaking pagkakamali. Naiwan si Aurelia sa labas, ang kanyang mukha ay bakas ng pagkamuhi at takot, hindi sa kondisyon ni Mirasol, kundi sa katotohanang ang lahat ng kanyang itinagong kasinungalingan ay nagsisimula ng bumagsak at wala nang natitirang maskara na magtatago sa kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng silid, dahan-dahang napatingin si Mirasol sa kanyang ina. Mama, sino ang lalaking iyon? Bakit siya malungkot? Hinalikan ni Fabiola ang noo ng bata, ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng pangakong hindi matitibag. Huwag mo na siyang intindihin, anak. Wala siyang kinalaman sa atin. Matulog ka lang, aayusin natin ang lahat. Ngunit sa kanyang puso alam ni Fabiola na ang laban ay nagsisimula pa lamang.
Ang sakit ni Mirasol ay hindi lamang isang medical na krisis. Ito ay ang susi na magbubukas sa lahat ng mga sikretong ibinao ng pamilya Villacorta sa loob ng mahigit isang dekada. At sa oras na yon, walang kahit sinong yaman ang makakapagligtas sa kanila. Ang lumang laboratorio ni Consolacion ay nababalot ng amoy ng mga chemical at alikabok, isang lugar na dati ay nagsilbing kanlungan ni Fabiola noong siya ay nag-aaral pa ng abogasya. Ngunit sa pagpasok niya, ang bawat sulok ay tila humihinga ng kasinungalingan. Nakaupo si Consolacion sa kanyang lumang mesa, ang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang ayusin ang ilang mga file na sadyang ikinalat upang pagtakpan ng ebidensya. Hindi na kailangan ng maraming salita. Inilapag ni Fabiola ang 3 kopya ng DNA results na galing sa magkakaibang lab. Ang bawat isa ay nagpapakitang hindi tugma ang sample ni Leandro sa anumang relasyon kay Tomas, ngunit ang mga resulta na orihinal na hawak ni Consolacion ay may pirma ng pagpapatunay. Bakit di matat? Mahinahon ngunit may diin na tanong ni Fabiola. Walang galit sa kanyang boses, tanging malamig na pagtataka na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katotohanan ng pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ipinagpalit mo ang 10 taon ng pagsasama natin para sa isang kasinungalingang alam mong sisira sa buhay ng anak ko. Bumagsak ang balikat ni Consolacion. Ang matandang babae na dati ay nag-aalaga sa kanya sa bawat lagnat at pagsubok ay tumingala, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi mo naiintindihan, Fabiola. Wala kang ideya sa bigat ng obligasyong dala ko. Ang pamilyang Villacorta ay hindi lamang negosyo. Ito ay isang hukay na kapag nahulog ka, hindi ka na makakaahon. Hindi mo ako tinutulungan. Pagpapatuloy ni Fabiola, ang boses ay tila yelong dumudulas sa sahig. Pinoprotektahan mo si Aurelia. Bakit? Napapikit ng mariin si Consolacion. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Dahil siya ang anak ko, Fabiola. Hindi siya anak ng iyong ina. Si Aurelia ang dugong nanggaling sa aking sinapupunan noong ako ay isang batang estudyante pa lamang sa medisina. Natatakot akong mawala ang aking lisensya, ang aking kinabukasan, at ang pagtingin sa akin ng lipunan. Kaya ibinigay ko siya sa pamilya ninyo upang ituring na kapatid mo. Sa loob ng maraming taon, siya ay hindi lamang ang aking pag-asa, siya ang aking buhay. Ang revelasyong iyon ay tila isang matalim na kutsilyong bumaon sa puso ni Fabiola. Ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng sumira sa kanyang gabi sa Cebu, ang babaeng nagnakaw sa kanyang buhay, ay ang mismong dahilan kung bakit siya ipinagkanulo ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Kaya pala, bulong ni Fabiola, ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang emosyon, nagiging isang maskara ng purong katwiran. Kaya pala ang bawat desisyon mo ay pabor sa kanya. Hindi mo siya pinoprotektahan dahil sa utang na loob, Consolacion. Pinoprotektahan mo siya dahil sa sarili mong kahihiyan. Hindi sumagot ang matanda. Nagpatuloy si Fabiola sa paglalakad sa paligid ng laboratorio hanggang sa mahinto siya sa isang lumang cabinet kung saan nakatago ang mga dating record ng ospital. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel, nakita niya ang isang maliit na voice recorder. Kinuha niya ito at pinindot ang play button. Ang boses ni Aurelia ay malinaw na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Tita, kung hindi mo babaguhin ang resulta ng DNA test, ilalabas ko ang lahat ng ilegal na operasyon na ginawa mo sa ospital noong nakaraang taon. Pumili ka, ang lisensya mo o ang pinsan kong si Fabiola. Ang boses ni Consolacion ay sumunod, basag at puno ng pag-aalinlangan. Anak, huwag mo namang gawin ito. Maawa ka sa kanya. Siya ang dapat mong kaawaan, tita. Dahil kung hindi mo siya tatapusin, ako ang tatapos sa iyo. Ibaba ni Fabiola ang recorder. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang puso ay unti-unti nang nagiging bakal. Akala mo ba ay natalo mo ako, di? Tanong ni Fabiola, ang kanyang boses ay naging tila isang hatol ng hukom. Ang pagkakamali mo ay inakala mong ang pagprotekta sa isang kasinungalingan ay magliligtas sa iyong anak. Ang totoo, pinadali mo lamang ang pagbagsak ninyong dalawa. Hindi ako hihingi ng tawad sa gagawin ko. Bago lumabas, nakita niya sa isang mesa
ang orihinal na sample ng dugo ni Mirasol na ipinagpalit ni Consolacion. Alam niyang ito ang susi sa lahat ang ebidensyang kailangan ng korte upang mapatunayan ang manipulasyon sa database. Kinuha niya ito hindi na lumingon pa sa matandang babaeng nakaupo na lamang sa sahig humahagulgol habang tinatanggap ang katotohanang ang kanyang pagkakanulo ang siya mismong nagtulak sa kanyang tunay na anak patungo sa kapahamakan. Sa labas ng laboratorio, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Hindi ito kasing lamig ng pakiramdam na iniwan ng pagtataksil, ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Fabiola na hawak na niya ang buong baraha. Ang bawat hakbang niya palayo sa laboratorio ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ang hapunan sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Makati ay tila isang entablado kung saan ang bawat galaw ay may nakatagong pakay. Nakaupo si Doña Eulalia sa gitna ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto, habang si Attorney Jacinta de Vera naman ay nakaupo sa tapat ni Fabiola ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri tila nagbabasa ng bawat hibla ng pagkatao ni Fabiola. Let's stop the charade, Fabiola. Panimula ni Doña Eulalia ang kanyang boses. Ay malamig at puno ng paghamak. Inilapag niya ang isang tseke sa ibabaw ng mesa. 100,000,000. Umalis ka sa kumpanya, ilayo mo ang anak mo, at kalimutan mo ang lahat ng nangyari sa Cebu. This is more than enough to give your daughter a life she doesn't deserve. Tinitigan lamang ni Fabiola ang tseke. Hindi niya ito kinuha, ni hindi man lang niya ito pinag-aksayahan ng isang segundo ng atensyon. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa mukha ng matanda, isang titig na walang bahid ng takot o paghanga. Masyadong mura ang dignidad ng mga Villacorta, Doña Eulalia. Sagot ni Fabiola, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na pumupunit sa katahimikan ng silid. Akala niyo ba ay pera ang magtatakip sa mga krimeng ginawa niyo? Ang paggamit ng pondo ng charity para sa mga peking record ng pasyente ay hindi lang simpleng pagkakamali. Ito ay pagnanakaw sa buhay ng mga taong pinapangakuan niyo ng lunas. Napataas ang kilay ni Jacinta, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. You have guts, Fabiola, I like that. Pero Doña Eulalia is right. Without money and power, your justice is just a whisper in the wind. Kung gayon, hayaan niyo akong maging sigaw na hindi niyo kayang patahimikin pa na. Balik ni Fabiola. Kinuha niya ang isang basong champagne na nakapatong sa mesa. Ang bawat patak ng alak na dumadaloy sa loob ng baso ay tila isang babala. Hindi ako narito para sa pera niyo. Narito ako para ibalik ang bawat sentimo na kinuha niyo sa mga taong walang boses. Ang dokumentong hawak ko ay hindi lamang para sa pagpapawalang sala ng pangalan ko. Ito ay para sa pagkakalantad ng corruption sa loob ng inyong pamilya. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman ng baso sa ibabaw ng mamahaling puting tela ng mesa. Ang alak ay unti-unting lumalawak, tila isang mantsang hindi na kayang burahin. Oops, kasing dumi na nito ang budhi niyo. Tumayo si Doña Eulalia, ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit. Magbabayad ka sa kawalang hiyaang ito, hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang nilalabanan mo. Alam ko, sagot ni Fabiola habang tumatayo rin. At yan ang dahilan kung bakit hindi ako natatakot. Dahil ang kapangyarihan nyo ay nakatayo sa isang pundasyong binuo mula sa mga kasinungalingan. Iniwan niya ang dalawang babae sa loob ng restaurant. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng tahimik at madilim na library ng mga Villacorta, may isang lalaking unti-unti nang nadidiskubre ang katotohanang matagal na nilang itinago. Si Leandro ay nakatayo sa harap ng malaking safe ni Aurelia na aksidenteng naiwan na nakabukas matapos itong magmadaling umalis. Sa loob nito, isang lumang sobre ang nahulog mula sa isang tumpok ng mga dokumento. Nang buksan niya ito, isang liham. Ang bumungad sa kanya isang orihinal na liham mula sa Cebu na may sulat kamay na hindi sa kanya ngunit may kasamang orihinal na cufflink na nawala sa kanya 11 taon na ang nakalilipas. Ang liham ay naglalaman ng mga detalyeng tanging ang babaeng tunay na kasama niya sa gabing iyon lamang ang makakaalam. Habang binabasa ni Leandro ang bawat linya, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang katotohanang ang babaeng pinakasalan niya ay isang impostora at ang babaeng kanyang hinahamak
ay ang siyang nagdadala ng tunay na alaala ng kanilang nakaraan, ay unti-unting bumubukas sa kanyang isipan. Ang pagkawasak ng kanyang mundo ay nagsisimula na, at wala nang anumang yaman ang makakapigil sa pagsabog ng katotohanang matagal na nilang inilibing. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villacorta ay tila naging kasing lamig ng isang libingan. Pagbukas pa lamang ng pinto, sinalubong si Leandro ng isang Aurelia na pilit na nag-aayos ng kanyang mga alahas. Hindi alintana ang bagyo sa mukha ng kanyang asawa. "Leo, you're home late." Bati ni Aurelia, ang boses ay pilit na matamis, ngunit nawala ang lahat ng kanyang sigla nang makita ang sobrang hawak ni Leandro. "Ano yan?" Hindi sumagot si Leandro. Inilapag niya ang orihinal na liham mula sa Cebu at ang cufflink sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. "Nahanap ko ito sa vault mo, Aurelia." Malalim at banta ang boses ni Leandro, ang bawat salita ay tila isang basag na salamin. "Paano napunta ang sulat na ito sa'yo? Bakit nasa iyo ang kaisa-isang alaala ng gabing hindi mo naman kinalalagyan?" Nanginig ang mga labi ni Aurelia. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng makakapitan, ngunit walang kahit sinong tagapagsilbi ang naroon. "Leo, makinig ka. I did it because I love you. Takot akong mawala ka noong panahong iyon. I wanted a family with you. You wanted a life of luxury and power." Putol ni Leandro ang kanyang boses, ay umalingaongaw sa buong sala. "Hindi ako ang pinili mo, Aurelia. Ang pangalan ko ang pinili mo. Hindi mo man lang naisip kung anong ginawa mo sa buhay ng taong ninakawan mo ng kinabukasan. You are a ghost living in a life that was never yours." Sa isang sulok ng hagdan, hindi napansin ni Leandro at Aurelia na nakatayo si Tomas. Ang 10 taong gulang na bata ay nakinig sa bawat salita. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas ng hagdan, ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Ang ina na kanyang sinasamba, ang ama na kanyang ginagaya lahat, ay nakatayo sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Sa kabilang banda ng lungsod, hindi na nag-aksaya ng oras si Fabiola. Habang nagkakagulo sa tahanan ng mga Villacorta, abala siya sa pagpapadala ng mga formal na demanda sa mga awtoridad. Gamit ang Data Privacy Act, ipinag-utos niya ang pag-freeze sa lahat ng assets ng Villacorta Foundation. Ang mga dokumentong nakuha niya kay Consolacion ay sapat na upang patunayan na ang pondo ng kumpanya ay ginagamit para sa mga transaksiyong hindi aprobado ng board. Hindi siya nakikipag-usap sa mga media. Hayaan niyang ang mga legal na dokumento ang magsalita. Ang bawat pagpirma ng mga huwes ay isang dagok sa mukha ni Doña Eulalia. Ang matandang ginang na sanay na laging nasa itaas ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang mga abogado. Ang kanyang mga bank account ay hindi na maa-access at ang mga investigasyon ay nagsisimula na sa bawat sulok ng kanyang mga ospital. "How could she do this, Emma?" Sigaw ni Doña Eulalia sa telepono, ang kanyang boses ay punong-puno ng galit na hindi na makakapigil sa papalapit na pagbagsak. "I built this empire, I am the Villacorta." "Hindi ka ang imperyo, Eulalia," sagot ni Fabiola sa kabilang linya, nang sumagot siya sa tawag ng matanda para ipaabot ang huling mensahe. Ang imperyo ay kumpol ng mga kasinungalingan na naghihintay lang na mabasag. At ngayon tapos na ang panahon nyo. Ibaba ni Fabiola ang telepono. Ang kanyang opisina ay tahimik, ang tanging tunog ay ang paghinga ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Sa kanyang computer nakita niya ang isang file na may pamagat na The Truth of Cebu. Isang pag-click na lang at ang buong katotohanan ay lilitaw sa bawat screen sa loob ng kumpanya. Ngunit bago niya ito gawin, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Tomas. "Tita Fabiola, totoo ba? Hindi po ba ako anak ni Papa? Sino po ako?" Ang mensahe ni Tomas ay isang paalala na sa gitna ng digmaan laban sa mga matatanda, may mga bata na nagiging biktima ng mga kasalanan ng kanilang magulang. Hindi sumagot si Fabiola. Alam niyang ang katotohanan ay masakit, ngunit ang pananatili sa loob ng kasinungalingan ay isang laso na dahan-dahang papatay sa kinabukasan ng bata. Pikit mata niyang pinindot ang send. Ang katotohanan ay tuluyan na ngang kumalat sa buong network ng kumpanya. Ang mga Villacorta sa loob ng kanilang sariling mansyon ay nakatanggap ng notification sa kanilang mga telepono.
Ang bawat screen sa loob ng mansyon ay nagpakita ng ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ang bawat isa sa kanila ay alam na wala nang balikan. Ang kanilang imperyo ay tuluyan nang gumuho at ang bawat piraso nito ay magiging saksi sa kanilang matagal na pagtataksil. Ang buong boardroom ay tila isang barkong unti-unting lumulubog sa gitna ng malakas na bagyo. Ang mga boses ng mga shareholders ay sumasabay sa ingay ng mga notification sa kanilang mga telepono habang isa-isa nilang nababasa ang mga dokumentong ipinaskil ni Fabiola sa buong network ng kumpanya. Ang mga record ng pag-aayos ng petsa ng kapanganakan ni Tomas, ang mga resibo ng bayad kay Aling Puring, at ang mga manipis na ebidensya ng pagtamper sa mga medical records, ay nakabalandra sa harap ng kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan pumasok si Fabiola. Suot ang kanyang formal na blazer, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtapik sa kabaong ng pamilyang Villacorta. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya silang malunod sa kanilang sariling kahihiyan bago niya inilabas ang isang manipis na dokumento mula sa kanyang bag, ang addendum sa testamento ni Don Esteban na matagal na nilang inaasam. Sa ilalim ng huling habilin ni Don Esteban, panimula ni Fabiola ang kanyang boses, ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang sinumang mapapatunayang legal na tagapangalaga ng unang apo ay magkakaroon ng kontrol sa pamilya sa loob ng 20 taon. Ngunit kailangan ang pirma ng lahat ng board members upang patunayan na walang anumang illegal na aksyon na naganap sa pagkatao ng bata. Nagkatinginan si Doña Eulalia at Aurelia. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa kasakiman kahit na nasa gitna sila ng isang iskandalo. Ito na ang pagkakataon. Kung mapipirmahan nila ang dokumento, mapapatunayan nila na si Tomas ang tunay na tagapagmana at mawawalan ng bisa ang lahat ng alegasyon ni Fabiola. Pirmahan natin ito, Kyak, bulong ni Doña Eulalia sa kanyang anak. Kapag napirmahan natin ito, magiging legal na si Tomas. Hindi na siya matitinag ng kahit sino kasama na ang babaeng ito. Isa-isang naglapitan ang mga board members, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa pangakong yaman na dala ng pirma. Pinirmahan ni Aurelia ang dokumento, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa excitement. Si Doña Eulalia naman ay pirma ng pirma, tila nakikipagkompetensya sa bilis ng oras habang ang mga kasabwat na direktor ay sumusunod na rin. Habang ang mga pluma ay nagsasagawa ng kanilang mga pirma, nanatiling tahimik si Fabiola sa isang tabi. Ang bawat scratch ng ballpen sa papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang dokumentong iyon ay hindi lamang isang testamento. Ito ay isang bitag. Ang nilalaman nito ay malinaw na nagsasaad na ang anumang maling impormasyon na nakasaad sa dokumento ay magreresulta sa pagbawi ng lahat ng karapatan sa kumpanya at agarang pagkakulong para sa mga pumirma. Nang matapos ang huling pirma, dahan-dahang inilabas ni Fabiola ang original na DNA sample ni Mirasol at ang video recording ng pag-amin ni Consolacion. Salamat sa inyong kooperasyon, wika ni Fabiola habang kinuha ang dokumento. Ang kanyang ngiti ay hindi masaya, kundi mapait at puno ng pangungutya. Ang dokumentong pinirmahan niyo ngayon ay isang pag-amin sa ilalim ng batas na kayo ay kusang loob na naglagay ng maling impormasyon tungkol sa pagkatao ni Tomas dahil alam ninyong lahat na ang DNA ni Mirasol ang tunay na dugo ng mga Villacorta. Napatigil ang lahat. Ang boses ni Doña Eulalia ay nanginginig ng tanungin niya, Ano ang ibig mong sabihin? Ang testamento ni Don Esteban ay peke. Ito ay ginawa ko lamang upang ilabas ninyo ang inyong tunay na motibo, sagot ni Fabiola. At ngayon hawak ko na ang lahat ng pirma ninyo sa isang kasinungalingang legal na hindi nyo na pwedeng bawiin. Ang boardroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga direktor ay nagkatinginan ng kaba, ay mabilis na napalitan ng takot. Ang bawat isa sa kanila ay alam na ang kanilang pirma sa dokumentong iyon ang magiging susi sa kanilang pagkakadetain. Si Aurelia ay napatulala, ang kanyang kamay na humawak sa pluma ay nagsimulang manginig ng matindi. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga tauhan ng NBI National Bureau of Investigation, bitbit ang mga warrant of arrest para sa mga board members at sa pamilyang Villacorta. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang usap-usapan. Ito ay naging isang formal na demanda na hindi na mapipigilan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom
ay napalitan ng ingay ng mga handcuffs na naglalapat sa mga pulso ni na Doña Eulalia at Aurelia. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng mapagmataas na ngiti at kapangyarihan ay ngayoy lukot sa kahihiyan habang ang mga kamera ng media sa labas ng gusali ay nakatutok sa kanilang paglabas. Walang natitirang dignidad. Ang mga mamahaling damit at alahas na kanilang suot ay tila mga tanikala na lamang na nagpapaalala sa kanilang mga kasalanan. Si Aurelia na nakasuot pa ng kanyang mamahaling suit ay patuloy na sumisigaw pilit na kumakawala sa hawak ng mga opisyal. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Ako ang tagapagmana, Leandro, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na ako ang asawa mo. Si Leandro naman ay nakatayo lamang sa gilid, ang kanyang mga mata ay blanco. Hindi niya tinapunan ng tingin ang kanyang asawa. Ang kanyang pagiging huling depensa ni Aurelia ay tuluyan ng gumuho kasabay ng pagbagsak ng kanyang kumpanya. Tiningnan niya si Fabiola na nakatayo malapit sa bintana, tahimik na pinapanood ang pagdakip sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Lumapit si Doña Eulalia kay Fabiola, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na gustong ibato sa babaeng nagpabagsak sa kanya. Akala mo ba panalo ka na, Fabiola? Ang pagkakulong namin ay hindi magbabalik sa nawala mo. Ang pamilyang Villacorta ay hindi matatapos dito. Humarap si Fabiola sa matanda. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng tuwa, kundi ng isang malalim na pagod na hinaluan ng katarungan. Hindi ko po hinahangad na matapos ang pamilya niyo, Doña Eulalia. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pagapak sa iba, at sa tingin ko matagal niyo na pong nakalimutan ang aral na iyon. Hindi na sumagot ang matanda nang tuluyan siyang ilabas ng mga opisyal. Ang bawat hakbang nila ay tila pagtatapos ng isang era ng panluloko. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakita ni Fabiola si Tomas. Ang 10 taong gulang na bata ay nakatayo sa likod ng isang malaking vase, ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Nang makita siya ni Fabiola, hindi siya lumapit agad. Hayaan niyang ang bata ang gumawa ng unang hakbang. Dahan-dahang lumapit si Tomas kay Fabiola. Tita, totoo po ba hindi po ako anak ni Papa? At ang nanay ko, bakit niya po nagawa ang lahat ng ito? Lumuhod si Fabiola sa harap ng bata upang magkapantay sila. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit puno ng pag-aaruga. Tomas, ang mga kasalanan ng mga magulang ay hindi mo kasalanan. Ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanila ay totoo kahit na ang mga taong pinagkalooban mo nito ay hindi naging tapat. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga bagay na labas sa iyong kapangyarihan. Pero saan po ako pupunta? Tanong ng bata, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Dito ka muna sa amin ni Mirasol, sagot ni Fabiola. Huwag kang mag-alala, walang sino man ang hahayaan na ikaw ay mag-isa. Sa kabilang panig ng silid si Leandro ay nanatiling nakatayo. Nang magtama ang kanilang paningin ni Fabiola, may isang hindi maipaliwanag na tensyon ang namuo sa pagitan nila. Hindi na siya ang CEO na may kapangyarihang magdikta ng kapalaran ng iba. Siya na lamang ang lalaking nawalan ng asawa, ng ina at ng anak na inakala niyang dugo niya. Fabiola, ang tawag ni Leandro, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap, hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa atin, sa nakaraan natin. Tiningnan siya ni Fabiola ng diretso. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit wala na rin ang init na dati niyang nararamdaman para sa lalaking ito. Leandro, ang nakaraan natin ay natapos na noong gabi ng bagyo sa Cebu. Ang kinabukasan natin ay nakasalalay na lamang sa kung paano natin tutulungan ang mga bata na hilumin ang sugat na iniwan ng inyong mga kasinungalingan. Huwag mong asahan na ang paghingi mo ng tawad ay sapat na para burahin ang lahat. Tumalikod si Fabiola, hawak ang kamay ni Tomas at naglakad palabas ng boardroom. Ang bawat hakbang niya ay malaya. Ang bawat hakbang niya ay patunay na kahit gaano katagal ang dilim ang liwanag ng katotohanan, ay laging mahahanap ang daan patungo sa katarungan. Naiwan si Leandro sa loob ng tahimik na silid, nakatingin sa kawalan, habang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang katotohanang ang lahat ng kanyang pinahalagahan ay wala na, at ang kaisa-isang taong kaya niyang pagkakatiwalaan ay siya pa mismong taong itinaboy niya palayo.
Ang mga pader ng Villacorta Medical Group na dati ay hitik sa mga poster ng mga bagong teknolohiya ay unti-unti nang pinapalitan. Ang mga opisyal na dokumento ay nakakalat sa mesa ni Fabiola, hindi na mga dokumento ng pagnanakaw, kundi mga legal na papeles para sa pagbabalik ng data privacy sa libu-libong pasyente. Sa labas ng kanyang opisina, naroon si Jacinta de Vera, ang babaeng dati ay itinuring niyang kakampi, ngunit may sariling agenda. Nakatayo ito sa tapat ng pintuan, ang kanyang tindig ay hindi na kasing yabang ng dati. Alam niyang natalo siya sa larong ito. Akala ko ay matatalo mo ako sa sarili kong laro, wika ni Jacinta, nang mapansin ang paglabas ni Fabiola. Alam ko ang bawat galaw mo, pero hindi ko naisip na itataya mo ang reputasyon mo para sa mga taong wala namang maibibigay na balik sa iyo. Humarap si Fabiola sa kanya, ang bawat kilos ay puno ng kapanatagan. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay transaksyon, Jacinta. Ang pagprotekta sa mga taong walang boses ay hindi isang laro na kailangan mong panalunan para sa sarili mong kapakinabangan. Iyan ang pagkakaiba natin. Ginawa mo ito para sa kapangyarihan. Ginawa ko ito para sa katarungan. Hindi na sumagot si Jacinta. Alam niya na sa pagtatagpong iyon, ang huling bahagi ng tensyon sa loob ng kumpanya ay tuluyan ng napawi. Si Jacinta ay tatanggapin ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng ari-arian ni Don Esteban, ngunit sa ilalim ng bagong pamamahala ni Fabiola na nagsisiguro na ang bawat patakaran ay susunod sa batas. Habang naglalakad si Fabiola patungo sa ward ni Mirasol, nakita niya si Leandro. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit na dati niyang suot. Nakasuot lamang ito ng simpleng puting polo, abala sa pag-aayos ng mga supply sa loob ng isang public hospital ward sa labas ng sentro ng Maynila. Hindi na siya ang CEO, isa na lamang siyang ordinaryong tagapaglingkod na nagbabayad ng kanyang utang sa lipunan. Tumigil si Fabiola sa kanyang tapat. Hindi siya nagsalita, hinayaan lamang ang katahimikan na magpaliwanag sa distansyang namamagitan sa kanila. I am finalizing the transfer of my personal assets to the foundation, wika ni Leandro nang mapansin ang presensya ni Fabiola. Hindi siya tumingin, nang diretso ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pag-aayos ng mga gamit. Kahit anong gawin ko, hindi nito mabubura ang 10 taon ng pagkabulag ko. Alam ko na hindi sapat ang 3 taon ng paglilingkod para makuha ang tiwala mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Leandro, sagot ni Fabiola. Ang boses niya ay hindi na matalim. Ito ay naging mapayapa, ang boses ng isang taong tuluyan nang nakalaya sa tanikala ng nakaraan. Ang hinihiling ko lang ay maging ama ka kay Mirasol, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal na kaya mong ibigay nang walang hinihintay na kapalit. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang lalaking natutong tumanggap ng pagkatalo upang matutong mabuhay ng tama. Gagawin ko kahit gaano katagal. Kahit hindi ako ang maging una ng iyong pagod sa gabi, sisiguraduhin kong hindi na magiging dahilan ng luha ang pangalan ko. Iniwan ni Fabiola si Leandro sa ward. Pagpasok niya sa kwarto ni Mirasol, nakita niya ang anak na abala sa pakikipaglaro ng baraha kay Tomas. Ang 2 bata na dati ay biktima ng mga kasalanan ng kanilang mga magulang ay nagtatawanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Fabiola ang tunay na tagumpay. Hindi sa kumpanya, hindi sa pera, kundi sa katotohanang ang susunod na henerasyon ay hindi na kailangang pasanin ang bigat ng mga kasinungalingang kinagisnan niya. Sa kanyang telepono, isang mensahe ang lumabas mula sa kanyang abogado. Ang lahat ng kaso laban sa mga Villacorta ay nakahanda na para sa trial. Ang bawat ebidensya ay selyado. Ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na parusa. Ngunit sa kanyang mga mata, ang mga papeles na iyon ay isa na lamang alaala ng isang digmaang tapos na. Kinuha niya ang kamay ni Mirasol at ang kay Tomas. Tara na, uwi na tayo. Ang paglalakad nila palabas ng ospital ay tila paglalakad patungo sa isang umaga na wala nang dalang bagyo. Ang bawat hakbang ay magaan. Ang bawat paghinga ay malaya. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod at ang kinabukasan sa unang pagkakataon ay pagmamay-ari na nila. Ang dalampasigan sa Cebu ay nananatiling saksi sa pagtatagpo ng dagat at langit, ang parehong lugar kung saan 12 taon ang nakalilipas ang isang maling desisyon ay nagbunga ng matinding bagyo.
Ngunit ngayon ang alon ay mahinahon humahalik sa buhangin na tila humihingi ng paumanhin sa mga taong nagdusa sa ilalim ng kanyang hampas. Nakatayo si Fabiola sa dalampasigan, ang kanyang buhok ay hinahampas ng marahang hangin. Sa kanyang tabi ang dalawang bata, si Mirasol at Tomas, ay masayang naghahabulan. Ang kanilang mga tawa ay tila musika na nagtataboy sa lahat ng pait ng nakaraan. Hindi na sila mga biktima ng kasaysayan. Sila ay mga bata na may malayang kinabukasan. Tinanong ng marami kung nagpatawad na ba siya. Ang sagot ay hindi natatagpuan sa isang deklarasyon or sa isang formal na liham. Ang pagpapatawad para kay Fabiola ay ang pagbitaw sa lason ng pagkamuhi na matagal niyang kinimkim. Hindi niya nilimot ang mga pagkakamali ng kanyang kapatid o ng pamilyang Villacorta, ngunit pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan, upang sa bawat paggising niya, hindi na ang mukha ng mga taong nanakit sa kanya ang kanyang naaalala, kundi ang ngiti ng mga bata na kanyang inaaruga. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan sa isang buhay na simple. Wala na ang mga korporasyon, wala na ang mga laro ng kapangyarihan, at wala na ang pangangailangang patunayan ang kanyang sarili sa sinuman. Ang kanyang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanyang kanyang hinawakan, kundi sa katotohanang ang bawat desisyon niya ay nagmumula sa kanyang sariling puso at prinsipyo. Hawak na niya ang buong kontrol sa kanyang tadhana. Sa tuwing tatanungin siya tungkol sa aral ng kanyang karanasan, laging iisa ang kanyang sagot. Ang pamilya ay hindi kailanman nakadepende sa daloy ng dugo sa iyong mga ugat, kundi sa katapatan ng mga pangakong ibinibigay mo sa isa't isa. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit sa simula, ay ang kaisa-isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Maraming babae ang natatakot magsalita dahil sa takot na mawala ng suporta o dangal, ngunit napatunayan niyang ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa pagtalima sa maling sistema. Ito ay matatagpuan sa lakas ng loob na sabihin ang totoo kahit na ang kapalit nito ay ang pagbagsak ng buong mundo sa paligid mo. Sa di kalayuan nakita niya si Leandro na naglalakad patungo sa kanila, bitbit ang isang maliit na basket ng merienda. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang mga gwardyang nakabantay. Ang lalaking dati ay tagapagmana ng isang imperyo ay natuto na ring mamuhay nang payak natutong magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng salapi. Hindi na siya naghahabol ng pwesto o titulo. Ang kaisa-isang bagay na kanyang ipinaglalaban ay ang mabigyan ng maayos na buhay ang mga bata at ang patuloy na paghiling na mapatawad ng panahon. Lumapit si Leandro at inabot ang kamay ni Fabiola, hindi upang magmamay-ari, kundi upang magpasalamat. Hindi na sila ang dalawang estrangherong nagtagpo sa isang maulan na gabi. Sila na ay 2 taong natutong humilom sa sarili nilang mga paraan. Tumingin si Fabiola sa dagat. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kwento ng isang babaeng ninakawan ng pangalan ay natapos na pinalitan ng kwento ng isang babaeng nagtakda ng sarili niyang kapalaran. At sa huling pagkakataon, bago sila naglakad pabalik sa kanilang tahanan, ngumiti si Fabiola, isang ngiti na hindi na peke, hindi na pilit, kundi ang ngiti ng isang taong ganap na malaya. Ang pamilyang ito, bagaman hindi perpekto, ay totoo. At sa mundo ng mga kasinungalingan, ang pagiging totoo ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Ang lahat ng kirot ay naghilom na, at ang kabanata ng kahapon ay tuluyan nang naisara upang magbigay daan sa isang umaga na puno ng bagong pag-asa at walang hanggang katahimikan. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang abot-tanaw, naramdaman ni Fabiola ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila mga aninong unti-unting naglalaho kasabay ng paglubog ng araw. Sa katanungan kung siya ay nagpatawad na, ang kanyang tugon ay nananatiling tahimik ngunit matatag. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon na dapat ibigay sa mga taong hindi marunong humingi nito. Ito ay isang desisyong ginawa niya para sa kanyang sarili. Pinalaya niya ang kanyang puso mula sa bigat ng puot, hindi dahil karapat-dapat ang mga Villacorta, kundi dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng payapang bukas. Hindi na niya kailangan ng kanilang pag-amin o pagsisisi upang mabuo ang kanyang pagkatao. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nakadepende sa kahit sinong tao
kundi sa katotohanang kaya niyang tumingin sa salamin at mahalin ang babaeng nakikita niya. Isang babaeng hindi nagpaalipin sa takot, hindi nagnakaw ng dangal at nanindigan sa gitna ng unos. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, ito ang kanyang huling mensahe. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakasaad sa sertipiko ng kasal, sa yaman ng iyong apelido, o sa pagkilala ng lipunan. Ang iyong halaga ay nakaukit sa bawat desisyong ginagawa mo para sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Huwag kang matakot na bumagsak ang mundo mo kung ang pundasyon nito ay puro kasinungalingan, dahil sa bawat pagguho ay may pagkakataong magtayo ng isang bagay na mas matibay, mas totoo at mas malaya. Ang hustisya ay hindi laging nagmumula sa korte. Madalas ito ay nagmumula sa lakas ng loob mong sabihin ang totoo at ang kakayahan mong lumakad palayo sa anumang bagay na nagpapaliit sa iyong pagkatao. Hindi man perpekto ang kanilang pagsasama ngayon, si Leandro ay nananatiling isang anino sa kanyang buhay. Isang ama na unti-unting natututong tumupad sa mga pangakong dati ay binaliwala niya. Ngunit si Fabiola ay hindi na ang babaeng umaasa sa pangako ng iba. Siya ay ang babaeng bumubuo ng sarili niyang mga pangako at tinutupad ang mga ito ng buong husay. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng liwanag mula sa loob. Ang ingay ng pagtatawanan ni Mirasol at Tomas ay umalingaw sa gabi, isang patunay na ang pamilya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa, hindi lamang ng dugo. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga baga ay puno ng sariwang hangin ng paglaya, tapos na ang mahabang gabi ng paghihintay at pagdurusa. Sa bawat bituin na kumukutitap sa itaas, nakita niya ang refleksyon ng kanyang tagumpay, isang buhay na ganap, isang pusong payapa, at isang kinabukasan na walang sino mang makakapagnakaw. Ang kwento ni Fabiola Serrano ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng mga Villacorta. Ito ay nagtapos sa pagsibol ng isang babaeng natutong maging sarili niyang bayani. At sa bawat pagpihit ng pintuan ng kanilang tahanan, alam niyang sa wakas siya ay nasa lugar kung saan siya tunay na nararapat sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kung ano ang meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Dito nagtatapos ang lahat, sa isang tahanang puno ng katotohanan at sa isang pusong wala nang itinatago. Ang kabanata ng kahapon ay tuluyan ng naisara at ang bagong araw ay naghihintay na lamang na salubungin ng isang ngiting wala ng bahid ng pait.